Check natin sa Google Maps kung nasa na tayo. Gagi! Ayun pa lang tayo. Wala pa tayo sa kalahati. La, kakayanin ko ba to? Wala pa pala tayo sa kalahati. Kakayanin ko ba to? Bahala na. Shoutout sa'yo na nanonood ng vlog ko ngayon. Alam ko nagpapahinga ka, nakaupo ka, may iniinom na masarap na inumin, nakatapat ang electric fan or nakatutok ang aircon habang pinapanood mo akong umaahon. Magaling, magaling. Ikaw ay tunay naka-ride out. Hello, good morning mga ka-ride out. Nag-ride out tayo 5 o'clock in the morning para hindi pa masyadong mainit, tsaka para konti pa lang yung sasakyan at para mas marami tayong mapadyak for today. Saan tayo pupunta? Sa Hala-Hala. At ang gagawin natin ngayon ay mag-hala-hala loop tayo solo. Meron tatlo tayong bayan na dadaanan ngayon: Angono, Dinohonan, tsaka Cardona. Itong ruta na gagawin natin medyo mas mahaba pero mas more patag. Pinapaspasan ko yung takbo ngayon kasi habang maaga pa, habang malamig pa, pero pa tayong almost 142 kilometers na bubunuin and mahirap pa abutan pag mainit na. Pero sobrang solid. The feeling na nakapag long ride, diba? Sabay ko puro mga motor. Yan, iwan tayo. 4-hour time check, 6:40 in the morning, entering Pililla, Rizal. So mga ka-ride out, ito yung separation na papuntang Bugarin at itong Hala-Hala. Sa left side, ahon ng Bugarin. Dito tayo, diretso, papasok na ang Hala-Hala. Nakaka 44 kilometers na tayo. Mga ano pa, 120 kilometers hanggang makauwi tayo. Patag siya, medyo makakapag-relax tayo. 12 kilometers, nasa Hala-Hala Arc na tayo. Upon entering here sa Hala-Hala, mararamdaman mo kagad yung vibe ng paraiso kasi napapaligiran ka ng mga puno along the way. Kahit na medyo mahaba ang patag dito, most probably hindi ka kagad mapapagod because of the view, because of the ambience. Itong kabundukan na nasa harapan natin, ito yung iikutin natin paahon ng Mabitak. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda itong view na to. Mga siguro 800 meters na lang, nasa arko na tayo ng Hala-Hala. And the vibe here, unti-unti ka nang malilinawan kung bakit nila tinawag na paraiso ng Rizal. After 55 kilometers, nakarating tayo dito sa Hala-Hala Arc. Hindi na tayo masyadong nagtagal sa Hala-Hala Arc. We need to conserve time. Nagugutom na rin ako. Hanap lang tayo ng makakainan saglit for breakfast. Tapos, diretso na tayo ng I Love Punta. Stop over muna tayo dito sa may 7-Eleven. Ano bang kakainin natin? So parang gusto ko mag premium beef sausage, ayan, tsaka coffee. Kaso yung tinapay walang hati, o diba pinagtabi ko na lang yung cheese dog tsaka yung tinapay. Ate, pwede bang hatiin yung tinapay po? Hati po. Ay, saan po bang part? Thank you po. Small size lang to. Hot chocolate na lang. Tsaka po chocolate po. Dito tayo ngayon sa may 7-Eleven, dito sa may Hala-Hala. Nag-stop over muna tayo para mag-breakfast. Nag-order tayo ngayon ng Big Bite, hot chocolate, 2 cream o. Excited ako na maipakita sa inyo kung bakit nga ba tinawag na paraiso ang isang Hala-Hala dito sa may Rizal. Kung nagastos natin yung Big Bite Burger, 45 pesos, 11 pesos. City Cafe is 35 pesos. Naka 102 pesos tayo for today sa breakfast natin. Let's see. Let's go! 5 to 8 kilometers hanggang I Love Punta signage. Time check natin, it's 8 o'clock in the morning. Tignan nyo naman mga ka-ride out. Sino ba namang hindi mabibighani sa napakagandang kalikasan na meron dito sa may Hala-Hala Rizal. Tunay nga naman na kaya siya tinawag na paraiso dito sa Rizal. Malamig pa rin yung simoy ng hangin kasi yung mga puno at halaman dito plus yung kabundukan yung nagbibigay ng maganda at saka maaliwalas
para sa kapaligiran. At itong bundok na to sa kaliwa, iikot tayo dyan hanggang umahon tayo ng I Love Mabitak. Morning po. Morning sir. Ang daming cyclist na maghahala-hala loop, and I'm so excited. Gusto ko lang mga ka-ride out i-share sa inyo tong tunog na to, yung mga huni ng ibon, tunog ng hangin. Morning sir. Nakaka-relax kahit na alam natin na napakalayo nito. Isang mahabang patag dito sa Rizal, pero dinarayo ng maraming mga siklista at ng mga motorista. Pakiramdam mo yung probinsya feels, yung napakasimple, napakatahimik na lugar. Dito sa kaliwa natin, ito yung nagpo-provide ng mga dairy products dito sa Halahala. Nakabili na ako dati dyan ng mga fresh milk. Dito sa aking kanan makikita nyo ang sikat na sikat, lawa ng Laguna. Ito yung lawa ng Laguna. Check natin siya. Good morning po mga ka-ride out. Nandito tayo ngayon sa signage ng I Love Punta dito sa may Halahala Rizal, sa mismong pinakapangil ng Halahala. At ngayon, susubukan ko na tagusin o diretsuhin yung papuntang hanggang Mabitak, at bababa rin tayo dun sa may Bugarin Road. Ang pakiramdam ko ngayon, sobrang excited ako kasi first time ko siyang gagawin. Hindi ko alam kung ano yung naghihintay sa akin paglagpas ko dito sa I Love Punta signage, pero ang gusto ko is ma-experience, personal na makita, personal na maramdaman. Here we go mga ka-ride out. Mga siguro 40 kilometers tong patag na to. Our time check for today is 8:26 in the morning. Grabe, napakaganda dito. Alam mo yun, kahit sobrang init na, hindi mo mararamdaman kasi natatakpan ka ng mga puno. Hindi ko alam kung may gradient to, pero parang hinihingal ako. False flat ba dito sa Halahala? Laguna Bay sa aking kanan. We are entering na barangay Pagkalinawan. Before itong barangay na to, barangay Palay-Palay naman. Ang maganda lang din dito, ang daming residente. So akala mo ghost town siya. Hindi, maraming establishments din dito. Kanina excited ako. Ngayon parang kanina pa ako padyak ng padyak. Parang walang katapusan dito. Ang haba. Tapos mainit na rin ngayon, pero mahangin pa rin. Hello? Is there anybody home? Home? Uy, may farm dito. Ganda. May horses, tapos katabi niya mismo yung Laguna Bay, oh. Ang cute. Forest Villas by Lily. Nakakaantok. Tinignan ko sa Google Maps kanina, wala pa ako sa kalahati. Pero pakiramdam ko parang forever na ako pumapadyak. Concentrate muna tayo ngayon sa pagpadyak kasi mahaba-haba pa pala to. In-on ko na rin yung earphones ko. Yes, merong signal dito mga ka-ride out. Pwede din nyo rin i-check yung Google Maps para malaman nyo kung gaano na kayo kalayo, kung kakayanin nyo pa ba. Makikita nyo rin dito kung gaano kainit. Ngayon 31 degrees Celsius with 8:46 AM. Manood lang kayo dyan habang pumapadyak ako dito sa napakahabang patag ng Halahala Rizal. Yung bundok na tinitignan natin kanina dun sa may Halahala Arc, ito na siya, oh. Nasa kaliwa lang natin. Pero maganda lang mga ka-ride out, kapag ka nag-Halahala loop ka, talagang hindi mo masyadong mararamdaman yung init dahil tumutulong yung mga puno, kabundukan at kapaligiran para hindi mo masyadong ma-absorb yung init ng lansangan. Hindi ako na-inform na may mga pabugso-bugsong ahon. Pagod yarn. Mga 6% gradient. At sagad na ang aking shifter. Nakaka 83 kilometers na tayo.
Nasa kalahati na tayo. Sana laging lusong. Grabe, para ka nasa Siargao. Hala-hala is giving the vibe of Siargao. Pag nakita nyo itong post office na to, tapos itong intersection na to, yung papunta ng Mabitak, yung left side, yung dito is yung papunta na ng Laguna. So mga ka-ride out, nakita ko na yung Pililla Windmill sa wakas. Nakita ko na ang malaking electric fan. Oh, wow na ako. Milk, yung chocolate po. Bumili tayo ng Vitamilk chocolate, dalawa. So 25 isa, 50 pesos. Grabe, sarap. Tapos yung binili natin biscuit kanina and yung bao natin sa akin. Tapos na tayo magpahinga ngayon, so larga na tayo. Time check natin, it's 9:47 in the morning. At meron tayong 33 degrees Celsius. Sa tingin ko ito yung intersection. At dito po papuntang Mabitak po? Ay, yung papunta ng Windmill po pala. Okay po, salamat. Kakaliwa tayo pa Windmill. And always ask bago ka mag-ride para hindi ka mawala. Sayang ang pagod natin. I can see na the Pililla Windmill. Malapit na tayo sa bahay. Sa Hala-Hala Loop ay itong ahon ng Mabitak. Buti na lang kamo, napakaganda ng panahon ngayon. Unti-unti na tayong umaahon. Sa video parang wala siyang gradient, pero pag nandito ka nasa 4%. Time check 10 o'clock. Grabe, napakainit na. 5% gradient with 92 kilometers. Para siyang Teresa National Road. Ang maganda dito, malilim siya kumpara sa Teresa na napakainit dahil walang mga puno. Tsaka marami kang mabibilhan dito ng pagkain. Gaano nga ba kahaba ang ahon dito sa Mabitak Road sa May Rizal? Temperature check 38 degrees Celsius. Sa sobrang init, pakiramdam mo yung puputok ka na sa sobrang init. Napaka-importante na meron kayong Camelback hydration bag. Kasi sa mga long ride na ganito, sa mga mainit na panahon, kailangan mo ma-hydrate. Kung hindi, may hilo ka during the ride at mas mabilis ka mapapagod. May tendency na hindi mo matapos yung ride at hindi mo ma-enjoy. Diba? Kita-kita naman natin, sobrang masaya ako. Sobrang nag-enjoy talaga ako ngayon. Hindi ako masyadong napapagod. Hindi rin ako masyadong pinagpapawisan. May tip nga pala ako, pagka magra-ride ka na mga ganito kahaba, ganito kahirap, make it sure na dapat kinabukasan wala kang pasok or wala kang gagawin, kundi ipapahinga mo lang. Kasi ang tendency niyan, pagod na pagod ka, ang effect niyan sa trabaho mo or sa school mo, antok na antok ka, masakit ulo mo, hindi ka magiging productive. Sa tingin mo, ano ang mas madaling gawin? Ang matulog o mag-ride? Hindi, biro lang. Ang question ko, curious lang din ako. Please comment down below kung ano yung sa tingin mo na mas madali, clockwise na Hala-Hala Loop or counterclockwise na Hala-Hala Loop. Counterclockwise, ito yata itong ginawa ko na inuna ko yung Cardona, Hala-Hala, tapos Mabitak. Clockwise, Mabitak, Hala-Hala, Cardona or Teresa yung pauwi. Tama? Tama ba? Comment down below para next time maiwasan ko na. Ito yung moment na nililibang at inaaliw mo na lang din talaga yung sarili mo habang solo kang umaahon sa mga bulubundukin ng rides mo. Sakit na ng likod ko ah. Yung gradient dito naglalaro lang ng 4-5, pero yung gradient ng puso ko nasa 160 pataas.
Ngani, hindi pa rin tapos. Ahon pa ng ahon. Ngani, ang init. Ngani, malapit na tayo lumusong. Yung pumapadyak na lang ako pero hindi ko na alam kung malapit o malayo pa. Tapos biglang lumabas sa akin to. Nabuhayan ako ng loob. Hi love, Mabitak. Picture lang natin si Kai dito. Nakaka 98.6 kilometers tayo. Approximately mga 40 kilometers yung patag sa Halahala. Pagka maglulup kayo, isang buko po. Additional natin 20 pesos na buko juice dito sa may Mabitak. Grabe pag uminom ka ng malamig para mawawala lahat ng pulikat mo sa katawan. Alam nyo mga ka-readout kung ano yung naiisip ko sa mga oras na to. Kung ano yung ulam pag uwi ko ng bahay. Pero bago yun, lulusong muna tayo dito sa may Bugarin. Pagkatapos ng mga nakakaumay na ahon ng Mabitak, tara, samahan nyo ako at iuugoy ko kayo sa duyan ng lusong ng Bugarin. Mga ka-rideout, parang approximately 15 minutes yung lusong sa may Bugarin kumpara sa halos isang oras or 2 oras na ahon dito sa may Mabitak. Kaya napapatanong ako ano bang mas madaling gawin? Counter or clockwise na Halahala loop? Comment down below mga ka-rideout para makatulong sa mga ka-rideout natin na gustong subukan ang dalawang klase ng loop sa Halahala. Hello, good morning mga ka-rideout. Nag-stop muna tayo sa Alpha Mart para bumili ng Pocari Sweat at mineral water. Kasi ang init talaga sobra. And ang price nitong dalawa is 68 pesos. I-add natin siya sa expense natin for today sa ride. Itong Teresa National Road, nagbubo muna tayo kasi umabot ng 42 degrees Celsius yung init ngayon. Kanina nung umahon ako, so medyo sabi ko laylo muna tayo, sobrang taas ko. Or 20 pesos. And that's all for today mga ka-rideout. Power, peace out, wap up!